DepEd. Sa tukwen, ginsilingan mo DepEd. And we also have Ma'am Eileen, of course, yes, from the PIA, together with Ma'am Cabinas. Good afternoon. We also have Ma'am Clea Apito of 90.1 FM. Good afternoon. And we have, of course, Joy Amor. Oh, Princess. We also have Sir Fernand Gate of Agato of Radio Pilipinas. Of course, can acknowledge Ma'am Jane Galit Bantayan of BYSM and Sir Paul Ada. Of course, with Ma'am Malu. So, ang namon partner gihapon sa PTA. Thank you for coming, and it is our pleasure to have you here so that time and again, kayo po ang maging kaparte or maging kasubong namin in the sharing of information, especially kayo po yung nasa frontline pagdating sa information dissemination. Now, for the statement of purpose, allow me to say that the Oplan Balik Eskwela is, as you all know, a nationwide initiative by the Department of Education designed to ensure a smooth, safe, and successful opening of the academic year. The primary purpose of this program is to strengthen collaboration among school officials, teachers, parents, learners, and community stakeholders to address key concerns such as enrollment, student placement, readiness of facilities, learning materials, and school safety and protocols, and among others. Through Oplan Balik Eskwela, the Schools Division of Northern Samar reaffirms its commitment to delivering accessible, quality, inclusive, and learner-centered education. This effort is anchored on unity, preparedness, and our shared goal of building resilient nation builders. We also aim to resolve enrollment-related issues and clear any hurdles our learners may face in the entire school year. And ultimately, the Oplan Balik Eskwela ensures that every Nortihanon learner goes to school with the proper support, structure, and resources needed to succeed. Led by Schools Division Superintendent Dr. Gaudencio C. Alibi Jr. together with Assistant Schools Division Superintendents Dr. Ray F. Ulawan and Dr. Antonio de los Reyes, SDO Northern Samar is now ready to address your education-related inquiries, concerns, and issues. But we have to allow first SDS June to present to you the important topics which may lead you to ask questions right after his presentation. That's all, and thank you very much. Good afternoon. Thank you, Sir Davey. This time, we shall now proceed to the main agenda of this gathering, the press conference proper. And with this, I give you our visionary, compassionate, and dedicated public servant, our Schools Division Superintendent, Dr. Gaudencio C. Alibi Jr. Sesopan. Maupay nga kulok nga doon aton mga guests from the Philippine Information Agency and other media outlets here in the province of Northern Samar. Kamakalilipay nga kamuha diyan na no, mahitungod hini nga mahinungdanon kaupay nga pag-abrihan aton eskwela and school year 2026-2027. So damo ko nga salamat ng iyong presensya nga ng iyo gidadakoi nga bulig na diha Department of Education para aber nga ipasamwak naton ang mga panhitabo yan na man ka oras nga niya na pagpidaraon nga mga bulan hangtod iton katangpos iton school year. So salamat po nga permi kamo amon kasagabay kaugog mahimong hinihan aton pagkonduktuhan aton klase. So akon kamo iniimbitaran no ngatoy aton mga guidelines no, as part of the policy reform
nga diin niya na manta nga tuig ang pagkaabot ng eskwela may daigin palusad nga DepEd Order numbered 009 series of 2026 ang aton central office nga diin iunong inihan guidelines pag-implementar ang aton sinusugad nga 3-term school calendar in basic education. Inihiya nga calendar sa inihiya nga organized structure no para aton paghatag han instructional time nga diin aton gisusuportahan no ang enrichment han teaching learning experiences nga ang mga unnecessary interruptions no mawawala na iya nga maging more coherent aligned ang aton academic terms no para magkamayadahin na larong nga mastery and competencies ang aton mga kabataan while ang aton mga teacher nagkukonduktuhan mga lessons. In mismo nga 3-term structure, no, sabi nga natin, reduces the frequency of transitions. No? Ano ini nga mga transitions? Ang mga magpakaurulang inihan pagtutuan maestra, di ba? Na sinusulat niya, magpapatron, magpa-practice yung mga school band, no, may festival, no, ganon, mga ganyan, no, na dumarating sa eskwelahan. So, ang kanini, mensahe, gin-minimize, no, ini nga mga ancillary and non-teaching related tasks para ma-promote naton ang dikalidad nga pagtudlo nga sa aton mga kabataan, mamanage sa mga paisos-maestra sa era workload, ngan ma-improbar ang equitable learning outcomes para nato sa aton bugos nga probinsya no kay contributory man kita nagtuhan pagkabugusan no. And ini nga 3-term school calendar provides longer and more flexible instructional period and less in terms of assessment cycles, di ba? And dati nasugad kita nga may dahiya assessment per May first quarter, second quarter, third and fourth quarters. Alongside may dahiya itong mga formative and summative assessments no, na tinatawag. Pero yan na, may kita mas halarong nga engagement darang nga gintagan hinhalaba nga instructional time. Focus ko the instructional time ang aton mga teachers para magkayaon maupay nga competencies o panhibagruan ini nga mga kabataan. At ito natin makikita ang tinatawag nga instructional block. No? Kapag kaya na, ang ginaagian sa aton nga tanan na eskwelahan, ang bugos na probinsya, ng bugos na Pilipinas, ang sinusugad na opening block no? As part of the 3-term implementation. No? Yan. So, the school year shall consist of not more than 220 class days. Ngani, gin-compute na ini hanggang 201 lamang, no? Ang adult klase. And shall start not earlier than the first Monday of June and not later than last day of August, no? Per Republic Act 11480. No? So, mga ito ni aton structure, nakita nyo po ang term 1 and number of days na about 77 days, no? Pero included na ito ang opening block, an instructional block, and an end of term block. And term 2, waray na hiya opening block, no? Kundi instructional block na hiya nga tuhan end of term. Nga to naman ang term 3 na about 71 days nga diin focus liwathan end of instructional block up to the level han end of term block na 10 days. Sige po. Yan. So, ini ating 3-term school calendar, lintika nga na iniya na. No? June 8 ang start kada September 15. No? Ito na pagtatapos si term 1, tapos ang term 2, di kang September 16, kada December 18. And term 3, ma-start na ng January 4 up to April 8, 2027. Tapos, ang ating EOSY, ibig sabihin, end of school year. EOSY is end of school year break.
Tika April 9 nga dahil ka May 9, 2027. So, ano ini nga importante nga mga datos, no? Nga dapat naton hibaruan, labi na gudit aton mga kag-anak ug nga tanan nga mga mamarati. Ang tikanghan Hunyo 1 nga daka 5, no? June 1 to 5, 2026, mao ito na naton Brigada Eskwela and Enrollment Period. Okay? Nahimugso ini, habugos nga Pilipinas, in particular din nga Northern Samar, ang aton katitiro kini dito mismo habubon, Northern Samar, gin-sponsoran ng Bugod District nga pinaagyan ni liderato ni Mayor Jing Celis para ang usahang pinaka-aktibo nga mayor din sa aton probinsya. Nga opening block nag-start na sa Lunes, mag-i-end po ito niya na mismo nga adlaw. No? Start of term 1 at syempre maaari kita buwas nga holiday, Independence Day. Kung niya ako kamo ginaagad, buwas may da kami short program din Division Office commemorating the celebration of our Philippine independence. Nganto naman hit July 6, 2026 and term 1 mahatag kita nga dahil July 28, no? And first teacher made summative test, ganhan second teacher made summative test. Pag ika-21, Ninoy Aquino Day, non-working holiday. And then, ang ating August naman, 2026, aada na i-cover ang ating first term examination. Okay? Term 1, examination. Alright, so ngayon, magkakamay-ada itahan, kahamanhan September 1, term 1 examination, pagkatuloy September 2 up to 15, may kita end of term block. No? Yan. Tapos, pira kadlaw ito, bali napulo, no? Napulo kadlaw ito niya. Ngadiin, igo-observar na dito and po pwedeng wellness ng kabataan, wellness ng teacher, and so on, no? So, at September 2 to 8, no, ada an aral program, computation of grades, accomplishments of school forms, extra and co-curricular activities, po pwede timuon dida. Alright? And then September 9, po pwedeng mag-PPE meeting and distribution of report cards. Tapos, September 10-11, naghatag kita hintag duha ka adlaw nga EDSET, no? Ang mga teachers, mga ano ito, school activities, school-based nga, sinusugad nga, learning action cell. Adit hinanabuhay ra, pagpadukwag sa mga irahibagruan, ang mga common na mga kailangan ng mga teacher, may baruan, example, magpansirahin mo nung mental health, depende, no, sa pangangaulangan. Okay, then from 10 to 15, wellness break of learners. And then September 14 to 15, wellness break ang mga teacher. And then September 15, pwede na hiya, tawagon natin niya, end of term 1. Yan. So, asyetik iya component, no? Ang ano naman itong term 2, natin kang September 16, di ko na pagtitinag-usaan, haros pare-parehas laik. But we always observe, kung may mga special holidays, arit nakabutang itong nga dida para diri malituan aton mga maestros-maestras. Pagdatong hiton, nakita nyo, October 7 and October 29, ihahatag na uli ni teacher and second, no? Sa term 2, and first teacher made summative test, second teacher made summative test. Tapos, pag November 1, November 2, at November 30, alam natin in the calendar, no, na may mga holidays. Tapos, December 3 to 4, asya na sinusugan na term 2 examination. No? And equivalent sinihan to last year ang quarterly examination. So, kaya tawag na yan, end of term. Term examination, I mean. Alright, so, pagdating December 15, PTE meeting na liwat, distribution of report cards.
nga December 16 year-end activity. Maraman kita na kapaskuhan na ito, no? Then December 17 to 18, magkakamay adahin wellness break ulit ang mga learners. December 18, end of term 2. No? And then December 19 to 31, year-end break, no? Para learners nga ng mga teachers. So, diri nawawara ang pahinga, no? Ang aton mga maisus-maisas, upod ang bata. Pagdating term 3, ito na kita mabalik it kabataan, kahamanan nila December break, January 4, start of term 3. Nga diin, itong 25, January, mahataghan term 3 first teacher made sa math test, February 6, Chinese New Year, additional non-working holiday, pero ika-16 February, ada ang second teacher made sa math test. Pagdating Marso, no, 15 and 16, duha liwat ka adlaw, third 3 examination yan. No? Pwedeng, for moving up and graduating learners. Pag March 22 to 23, term 3 examination. Parahan mga iba nga mga levels. Pag March 24 to 29 and 30, end of term block. No? 31. March 25, siyempre nandyan yung kanang celebration na Semana Santa. No? So nagpakakalendar na po ini nga tanan, no? Para sa ibabruan ang atong mga mamarati, labi na po ang mga kag-anak. Tapos ito, April 1 to 8, yan na ang sinusugad niya end of term block. April 2 to 5, mag-i-exit kaliwat ang mga teacher. April 6 to 7, asya ini ang aton mismo panahon na end of school year rights. Recognition and graduation program. Pag April 8, PTE meeting and distribution of report cards. Then, end of term na term 3. So, bakasyon na kita. So, yun yung po yung mga natin, significant inputs no, and three-term school calendar or for academic year 2026-2027. So ngayon naman, hindi mismo nga aton bag-o nga school calendar, may danaliwat iging palusan ang aton DepEd Central Office nga DepEd Order number 015 series of 2026 nga diin iging plaster ang mga guidelines polisiya sa Department of Education may unungan classroom assessment adto kanina nga may mga first summative test, second summative test, then grading system, no? Nga awards and recognition for the K-12 basic education program. So, ini mismo nga mga guideline ng classroom assessment, grading system, awards and recognition apply to all public schools, no? Implementing the revised K-10 curriculum nga strengthen senior high school curriculum. Yan ang manta nga tuig, no? Diin, ini nga order naging palusad sa Central Office na hatag sa aton sin guidance sa mga assessment practices across all stages and covers both the formative and summative components of classroom-based assessment. Alright, so po, ang pribadong eskwelahan, state universities and colleges na mayaon mga basic education, particularly ang junior na senior high school, including another Philippine schools overseas offering basic education, they are encouraged to adopt the guidelines but consistent with the institutional policy. Ira mismo palisiya, ira filosofia, vision and mission, subject to the approval ng another DepEd regional office. Ayan, so makikita natin, promotion decisions will no longer depend solely on the grades of our learner. Ay ano, kay pangkabukusan, holistic approach man ang aton pagkita no, sa learner progression. Santo, grade-centered tayo. No? Promotion was often based mainly on numerical ratings. Diba?
Yan na, yung pagkakaiba, holistic na, learner-centered pa. The promotion ng atong kabataan, yung decision-making considers more than just the grades. Alright, so every learner's overall progress matters. Kaya andyan na yung overall progress, readiness, available evidence, ang mga participation sa intervention activities plus the support na i-provide sa ating mga schools. Ayan, tingnan niyo po yung ating transmutation table, baseline, panimulang marka. 0, panimulang marka na kailangan nating makuha sa pasang gradong 75. Okay, so sa dating transmutation, nag-umpisa tayo sa 60, pero ngayon, ayan, 70 points na pinag-start natin. From 70 up to 71.17, may transmuted table po tayo sa grado. Kung yan ang makukuha ng ating estudyante. Yun, nakaklarado naman po siya. So, diri malilito ni teacher, paghatag yung grado sa bata, kay may transmutation table po tayo. No? Mula sa initial grade, tapos transmuted grade. No? Yan. Nakita nyo ang pagkakaiba. No? Medyo malaki-laki. No? Sa panibagong sistema natin, mas magiging malapit ang marka ng mga mag-aaral sa kanilang actual na nakuhang puntos o performance. So, ibig sabihin, authentic based ang assessment natin. Dahil nga dito, mababawasan ang artificial na pagtaas ng mga grado. Kasi siguro sabto nga nagdududa ang aton publiko nga pwede ko mas promotion. Yan ha, hindi nga sistema, di rin inago dito niya makikitaan na nagdududa kita nga may na mas promotion ng aton mga maestros-maestras o mga eskwelahan. No? Sige po. Ayan, yung mga summative and term examinations natin based on the Order 15 series of 2026. No? So, makikita nyo, teachers may use one task across subjects and performance task can assess multiple learning areas using proper rubrics. So, may na mga rubrics na ginagamit kita. Tapos, kung pwede siyang pangalawang characteristic nito sa summative examination and term exam, teacher made test niyan based on competencies aligned with the lessons that were taught to the pupils or learners. Tapos, short tests are given every 15 days, while quarterly exam is given at the end of the term. Okay, so there is no quarterly exam in kindergarten. Yan ang tatanda natin. And in grades 1 to 3 exams should be limited, short, and only used when appropriate. Okay, exams should not be used if the skills are better shown through performance or if enough evidence is already available. Kaya pwedeng short test lamang and must be appropriate for learners and should not exceed half of the number of terms in the quarterly examination. So yun yung nakalagay naman dyan po yung key stages natin. Pag sinabing KS1, key stage 1 kindergarten. Another po dyan, KS1, key stage 1 grades 1 to 3. Ang key stage 2 natin is grades 4 to 6. Key stage 3 natin, grades 7 up to 10. Up to K-Stage 4. So, ayaw ka mo kaburong or wag po kayong malilito, nanay, tatay, kung mababasa nyo KS1, KS2, KS3, KS4, yan, yan. Ang tabag na dyan, K-Stages po, no? From 1 to 4. Nadiin, ang KS4 ay grades 11 up to 12. Ang ating tinutukoy sa kasalukuyan na senior high school. Opo, tingnan nyo yung number of items na dapat ibigay sa mga bata, no? Sa KS1, wala pang test specification kasi psychosocial foundational experience po ito eh. No? Ngayon, number of tests sa KS1, minimal and teacher
determine. No? Pero sa case stage 2, 40 items ang binibigay. No? Case stage 3, 50 items. At case stage 4, 60 items ang pwedeng ibigay ng ating mga teacher. No? So may appropriate number of items pagdating sa mga examination or term examination provision. Ngayon, pagdating naman sa grading, from kindergarten to grade 3, nasugatan atong DepEd order na descriptive grading system shall be implemented to reflect learners' development progress and support the foundational learning. So, ang gagawin mo doon, descriptive na numeric grades shall be used in reporting learners' performance through the progress report. Kaya, tingnan nyo po, pwedeng makita natin doon sa mga letter grade, may kaakibat po yan na descriptor at saka general description. Just like for example, CO, no? Letter grade, consistent, palagi ang naipapakita. Ano naman ang ibig sabihin niyan? The learner consistently demonstrates the expected competency, actively participates in activities, works independently, may exceed expectation in some areas. Pag DV naman po, ang makita doon sa letter grade, si Debbie Aplan. Joke lang po yan, ha? Makaseryosohin ninyo. Debbie is meaning developing ang bata, no? Umuusbong. Yan ang tawag sa descriptor, umuusbong or developing, where the child demonstrate the competency inconsistently, however, participates with minimal supervision, shows progress with continued practice. Pag BG naman ang nakalagay doon sa kanyang card, ang ibig sabihin po niyan, beginning o nagsisimula pa lamang. No? Rarely demonstrate the expected competency, participates with close supervision, and requires sustained guidance and support. Kaya mo ini, continuous po in aton aral program. No? Yan. Kindergarten descriptive rating up to grade 3 yan. No? Okay, sige. Ngayon, ito naman yung sa grades 1 to 3 na, no? Descriptive grading. Letters na rin ang ilalagay dyan later on. No? Pag letter A, ibig sabihin yan, advancing ang bata na mumukod tangi in Filipino. Yan, ibig sabihin na pakataas ng grado na naibigay sa bata. Kasi may advancement na sa skill, nakakaintindi, values beyond expectations, can perform with confidence, accuracy, and independence. Kung baka sa pagbabasa, sila na yung independent readers. No? Tapos yung letter B naman, ibig sabihin benchmarking o nagpapamalas ang bata. Demonstrates the expected skills, understanding, and values at grade level, no? With consistency, performs tasks accurately and independently. Ang pangatlo, letter C, ibig sabihin connecting, natutungo, no? Where the child demonstrates foundational skills and understanding and values, applies learning in familiar tasks with minimal guidance. Ang letter D natin is developing or napapuunlad, no? Where the kid or our learner demonstrates partial understanding. Alright? And inconsistent application of skills and values requires targeted support and regular practice to improve performance. Ang letter E, meaning po niyan, emerging. Ibig sabihin, sa Filipino, nagsisimula ang bata. He is or she is beginning to demonstrate the basic skills, understanding, and values requires intensive support and close guidance. Nakita nyo yung letter D at letter E na grado, may tuturing natin na hindi pa talaga siya pasado. Kasi nga, nag-require pa siya ng support, regular practice to improve sa performance. Ang isa naman, requires intensive support and closer guidance.
Sa K-stage system naman natin sa 2 to 4, no? For K-stage 2 to K-stage 4, numerical grading system shall remain in place. No? Mula grade 4 na po ito. Grade 4 hanggang grade 6 hanggang sa senior high school. Opo. Ngayon, numerical rating na ang ibibigay natin. Yan. So, may pagkakaiba, no? Kanina, mga letters, no? With their descriptors and description. Ngayon, K-stage 2 from grade 4 up to grade 6, from grade 7 up to grade 12, ibibigay dyan ay numerical grading system, no? Computed from this assigned weights, no? Nandiyan yung weighted scores natin, halimbawa 20%, written works, performance task, 50%, examination, 30%. So, asyik kabog aton. Lahat ng learning area or subject group, for example, in English, Filipino, Mathematics, Science, Araling Panlipunan, Good Manners and Right Conduct, Values Education, pag mayroong written word na ibinigay si teacher, ang kaakibat na bigat, no, is 20%. Pagdating sa performance naman, 50%. At pagdating sa kaniyang examination is 30%. So, all in all, that is 100%. Yun po yung ibig sabihin niya. Yeah. Sige po, next. Sa senior high naman, mayroon tayong detailed specification sa implementation guidelines ng senior high school curriculum kasi alam naman natin sa senior high, mayroon po itong strengthened areas na ang curriculum natin. Wala na yung dati, no? Kaya mayroon tayong senior high school subjects, course subjects na tinatawag, and other academic electives. So makikita nyo doon na pag written work, 20% ang ibibigay, performance task 50%, then examinations 30%. Pagdating naman sa field exposure, arts, apprenticeship, creative production at innovation, ang weight po niyan is 15%, sa performance task is 70%, and examination is 15%. And for arts, sports, and health and wellness electives, sa mga kukuha ng mga elective kasi magkakaiba man kukunin ng bata. Pagdating sa written work, 20%, performance task is 60%, and examination is 20%. And when the elective happens to be in research, design, and innovation, wala pong naka-indicate doon na examination, kundi written work and performance task lamang, no? 40-60 ang kanyang arrangements, no? Or allocation, meaning 100% pa rin. Sa Tech Pro electives naman natin, pag written work is 15% at performance task is 65% and 20% for examination. Nakita nyo yung Tech Pro electives natin, ang taas 65%. Kasi, ano yan eh, technical aspects na ito, no? Yung mga TVL related aspects na elective, napakataas talaga kasi performance. We are talking about the skills, no, of the child, that yung acquired skills na yan. For senior high school work immersion naman, ang written work niya is 20%, meaning, halimbawa, hiningian ni teacher niya ng opisina pag ng kanyang journal. Yan. So, 20% ang grado, pero more than anything else, ang kaniyang performance ang titingnan doon, which is 80%. Kasi trabaho na ang pinag-uusapan natin. That's already the so-called exposure or immersion ng bata doon mismo sa field or area of specialization na kanyang pinili. Ngayon, the final grade in its learning area shall be computed as the average of the TGs rounded to the nearest whole number. Yan. Final grade of 75 or higher indicates that the learner has met the minimum standards, while learners with grade below 75, meaning FG is failure, failing
below 75 shall receive appropriate remedial intervention ang ibibigay in support of this order. No? Yan. 90 to 100, meaning ang bata advancing, namumukod, tangi ang bata. Alright? So, ano ang gagawin ni teacher? Provide enrichment opportunities, encourage leadership transfer, or peer mentoring. Bakit enrichment opportunities? Kasi hindi kailangan ng remediation dito eh. Magaling ang bata. Kaya i-enrich natin siya. 80 to 89, ang bata ay benchmarking or napapamalas. No? Demonstrate expected grade level skills and understanding, competency, and independently. Ngayon, anong gagawin ni teacher as part of the response? No? Encourage deeper application, transfer of learning, and increased independence. That is the intervention na pwedeng gawin. Pero, benchmarking na nga, ibig sabihin, hataas na rin doon yung area performance grado. Okay, 75 to 79, ibig sabihin, connecting or natutungo. Ito ngayon, provide guiding practice to strengthen consistency, accuracy, and confidence. Meaning, bata medyo may pagkamaluya pa eh. Kaya dapat suportahan, no? Para maging consistent, maging accurate, maging confident palalo ang bata. Kaya ang sikreto dito na kay teacher talaga. No? Plus the parents, of course. Then, 65 to 74. Ang bata is developing, napauulan. Partial pa lang ang achievement ng bata pagdating sa performance, may inconsistent application sa kanyang skills, requires targeted support and scaffolding. Okay, so provide targeted remediation, scaffolded instruction, and additional opportunities for practice. Kung baga sa pag-abrasin aliman, nasugad ni scaffolding. Pag nag-scaffolding ka, bata, pahawak mo sa kanya ini nga bottled water, and then tutuan mo yan kung paano hahawakan at paano bubuksan ang takip para matutunan ng bata yung actual na pagbubukas ng takip sa bottled water. That's how we scaffold. Pag ko naman, kumbaga sa kinder pa lang ang bata or grade 1, paano mag-zipper and unzip the clothes or the bag. Parang ganon ang scaffolding natin. So, ayan, pag ang nakuha ay 0 to 64, emerging, ibig sabihin, talagang nagsisimula pa lamang ang bata, does not yet demonstrate the foundational skills and understanding, which requires intensive support and implement a structured and sustained intervention program. Kaya, makikita niyo po, in the instructional block, no, para maintindihan po yung ating mamarati, in between, pwede makapaghatag ang ating aral program. No? After class hours, pwede maghatag ang intervention aral program. Ada ito in order. So, maganda ang layunin ng panibagong in order na ito. Okay? Ngayon, no more with honors. No more with high honors. And with highest honors. Dilaksan magtutuloy. Sabihin ito sa skula ka. Kailan mo high honors. So ito po, no, under sa new DepEd policy natin, all learners with a general average of 90 and above and no grade below 80 will be recognized as academic excellence awardees. Okay? Ito na po yung final kasi na-revise yan dati, di ba sabi ko sa inyo, Mama Eileen, sabi ko 95 tapos 85. Ngayon, sa final instruction na ibinigay through DepEd 015 series of 2026, 90 ang GPA ng bata pero waray grado nga habubupan 80%. No? Wow. Pare-recognize na siya na Academic Excellence Award. No? Ngayon, nakalagay dyan, no distinction between awardees. No ranking based on grades and names will be listed alphabetically. Kaya, kahit sabihin pa natin, ang anak, halimbawa ako alihigin, no?
Kahit 99 ka, 90 lang ako, alhibi pa rin ang medisina. Uno mo. Oo. So, kung letter A ka, you will be recognized instantly. Pero kung hindi ka, pero siyempre, di rin man ibig sabihin nga, mauurhikahan acknowledgement kay daraman ito ng palisiya para waray na good ingay, no? Na kailangan na yun na siya, baka ka 90 something, gano'n. So, may kwan na talaga. No? Susundin na natin yan. Okay? Ayan ang ating, from K-Stage 2 to K-Stage 4 under Discipline Order number 15. A child who obtained a general average of 90 or higher with no failing grade below 80 in any learning area and must have no derogatory records. Ayan ha, tandaan, walang derogatory records or disciplinary cases within the school year shall receive the Academic Excellence Award. Okay? Yung po yung pamantayan ngayon sa pagbibigay ng honors list. Kaya salamat na ngayon pa lang sa pamamagitan po ninyo ang ating mga taga-media kasi kayo ang pinakamalakas na partner ng Department of Education. Sana po maintindihan ng ating mga magulang na ito na po yung panibagong susundin natin na palisiya pagdating sa grading system. Alright, during this period of transition, grades 2 and 3, during the transition period of grades 2 and 3, while they are still implementing the numerical grading system, the schools may choose to give Academic Excellence Awards and other applicable grade level awards in accordance with this guideline. Okay? So, yun po yung natin sa grading system. More. Ngayon, gusto din namin ipabatid sa lahat ng mga magulang, maging sa ating mga local government units, sa pamamagitan ng ating mga kagalang-galang na mayor at ang ating kagalang-galang na gobernador para rin alam nila na mayroon tayong panibagong DepEd Order number 014 series of 2026, no? Ang guideline natin on learning continuity in emergencies. Ano po ba ang nakapaloob dito sa guideline na ito? No? Ito po ay binibigay, no, sa ating teaching and learning before, during, and after emergencies at the school level. It shall support school heads in making informed decisions, ang tamang pagdesisyon para sa kapakanan, sa safety, no, and well-being of our of DepEd stakeholders across all phases of an emergency. It shall also provide the standard for learning resources to be developed and created for its level of emergency. Kaya po, ang order na ito complements the policies released by the Department of Education and Emergencies, including but not limited to DepEd Order number 22, series of 2024, revised guidelines on class and work suspension in schools during disasters and emergencies. Mahalaga po ito sapagkat kagaya nga po sa nangyari doon sa Mindanao, God save us, no? Na di natin namamalayan anytime, no? Within the day, baka po pwede magkaroon ng biglaang paggalaw, no? Ang ating kalupaan. Kaya importante malaman ito ng mga magulang. Nag-apply po ito sa lahat ng pampublikong paaralan, elementary and secondary schools, pati ang ating DepEd-operated community learning centers, at ang ating mga ALS, no, providers. Pati po sa pribado na elementary at secondary schools, pribado na ALS providers, at basic education units, tingkang mismo ng aton state or local universities and colleges. O pwede po nila i-adapt ang guideline na ito. Okay, so yun po ang ano ba ito, ang order na ito, paano natin bibigay, no, sa mga magulang. Okay? So,
pag sinabi mong ang walang pasok ay hindi agad nangangahulugang wala nang gagawin sa paaralan o gawain sa paaralan. Ibig sabihin lang yan, pag walang pasok, maaaring walang face-to-face classes dahil sa nagkaroon ng bagyo, mainit. Kagaya ngayon, super tindi ng init ng araw. O pwedeng naglindol o iba pang emergency. No? Hindi po pwedeng kahit walang pasok na matigil ang pagkatuto ng bata. Dapat tuloy ang pagkatuto ng ating mga kabataan. So ano maaaring gawin sa pag-aaral? Yun ay sa pamamagitan ng iba't ibang paraan batay sa learning continuity levels ng Department of Education. Pwede po magkaroon ng online class, magkaroon ng modules, at pwede rin yung ang mga learning packets natin, pwede rin sa pamamagitan ng mga radio, broadcasts natin. Ano ang 4H ng learning continuity in emergencies? Gabay po ito para malaman ng ating mga schools ang angkop na learning response batay sa kaligtasan, readiness at well-being ng ating mga kabataan, pati na po yung ating mga guro. Okay? Hindi po paro-pareho ang learning response sa bawat emergency. Sa 4H, may malinaw na gabay kung kailan magpapatuloy, kailan babagal, mag-check-in o hihinto muna para sa kaligtasan. Number 1, hayo o continue. Tuloy ang regular in-person learning kapag ligtas ang ating mga mag-aaral, ang ating kaguruan, at ang buong school personnel. Kaya maaaring ibigay pa rin ang full curriculum delivery at regular learning activities sa ating mga eskwelahan. Hindi lang dito sa ating lokal, kundi maging sa buong bansa. Hayo. Ang pangalawa, hinay. Hinay or ease in. Kapag may mild disruption, tuloy ang learning pero mas mabagal. Magbibigay na tayo ngayon ng flexibility at mas mindful tayo sa stress ng learners at teachers. Pwede pong bawasan ang subjects per day at paitiin ang mga activities. So that is hinay or ease in. At yung pangatlo po, dapat mayroong tinatawag na hinga or check-in. Kapag mataas ang stress o nagpapatuloy ang recovery, inuuna muna natin ang well-being checks ng mga bata o maging ang mga kaguruan. Babawasan ang academic demands at ginagamit ang check-in guides, family kits, at low-stakes learning activities. Yan. Paghinto naman, meaning stop. Kapag delikado ang sitwasyon at nanganganib ang safety o seguridad o ang basic needs, pansamantalang ititigil ang academic learning. Uunahin ang proteksyon, emergency response, mental health and psychosocial support at basic needs. At ito po ay nangyayari ngayon sa Mindanao, kung saan pwede natin sabihin doon sa Sarangani. Isang example yan, nakahinto po sila sa ngayon dahil nga sa naganap na napakalakas na lindol. Okay, so uli, ang number 1, hayo or continue. Ibig sabihin lang po niyan, normal ang sitwasyon natin. Hinay means is in, mayroong minor disruption, pwede tayong magkaroon ng mga online classes, digital learning, gano'n. At pangatlo, hinga or check-in, mayroong matinding peligro or serious disruption. Well-being is the priority ng mga bata. So, kinakailangan magkaroon tayo ng mga learning packets at well-being activities. At paghinto na, meaning stop na talaga, mayroong extreme or malawakang disruption sa academic learning. Ibig sabihin lang yan, isususpend talaga ang klase. Where we focus on the safety, that is the major concern now or consideration. Basic needs and protection of our children, including that of mental health and the psychosocial support system. Ang tawag natin dati yan, yung ating tinatawag na stress debriefing. Yan. So ngayon, psychological first aid po ang ating turing.
So, safety first. Yun ang mga apat na mahalagang impormasyon na dapat malaman ni nanay, tatay, lahat ng ating mga kaguruan. Ang una po, hayo or continue. Hinay means is in, hinga, check in, hinto, or totally stop, meaning suspended po ang klase niya. So maraming salamat po sa iyong pakikinig. Yun ang mga tatlong mahalagang bagay o palisiya na ating ibinahagi para sa lahat. Thank you so much. Thank you so much, Sir June. We now proceed to the question and answer if you have. Yes, we are giving